Broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanan from Metro and Mega Manila to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Araw ng Sabado, 25 sa buwan ng Abril, taong 2026. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Muling iginiit ng kanyang kabanalan Leon ika-14 ang kahalagahan ng paggalang sa dignidad ng tao, kasabay ng kanyang pagsuporta sa panawagan na tuluyang alisin ang death penalty sa Estados Unidos at sa iba pang bahagi ng mundo. Sa isang video message para sa ika-15 anibersaryo ng pag-alis ng death penalty sa Illinois, binigyan din ng Santo Papa na hindi nawawala ang dignidad ng tao kahit pa nakagawa ito ng mabibigat na krimen. Ipinunto rin niya na maaaring makamit ang katarungan at mapangalagaan ng lipunan sa pamamagitan ng epektibong sistema ng pagkakakulong nang hindi kinakailangang gumamit ng parusang kamatayan. Binigyan din ni Pope Leo XIV ang turo ng simbahan na ang death penalty ay hindi katanggap-tanggap dahil nilalabag nito ang kabanalan at dignidad ng buhay ng tao. Muli rin niyang pinagtibay ang kahalagahan ng pangangalaga at paggalang sa buhay mula sa sinapupunan hanggang sa natural na kamatayan bilang saligan ng lahat ng karapatang pantao. Ayon sa Santo Papa, tunay na uunlad ang lipunan kung kikilalanin at pangangalagaan ng dignidad at karapatan sa buhay ng bawat tao. Magbabalik ang mga balita mamayang 1:00 ng hapon. Ako ang inyong kapanalig Michael Añonuevo, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn. Renalyn, araw-araw. World Day of Prayer for Vocations. Kilala ito bilang Good Shepherd Sunday. May pinagdiriwang ng simbahan ngayong ika-26 ng Abril sa pamamagitan ng pananalangin upang bigyang pagkilala ang iba't ibang bokasyon sa buhay. Pinagtitibay dito ang kahalagahan ng pananampalataya at biyaya sa lahat ng bokasyon. Lahat tayo ay may bokasyon o pagtawag mula sa Panginoon na maging mas mabuting tao at gawin ang ating misyon na ipalaganap ang ebanghelyo para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig. Nasaan man tayo at anuman ang ating ginagawa, kaya ipanalangin natin ang tagumpay ng iba't ibang bokasyon sa ating buhay at pananampalataya ngayong World Day of Prayer for Vocations, ngayong Good Shepherd Sunday. Isang mensahe mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Christ the Good Shepherd, shepherd your people into the ways of your righteousness. Sa bawat biyahe, may isang tsuper na nagsusumikap. Sa bawat sakay, may pamilyang umaasa. Ngunit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, unti-unting bumibigat ang kanilang daan. Hindi man natin kayang baguhin agad ang sitwasyon, kaya naman nating magkabot ng simpleng alay para sa kanila. Kapanalig, maging bahagi sa krusada sa pasada, isang advokasya ng pagkakaisa, malasakit at pag-asa. Ang bawat handog ay para sa mga jeepney drivers, para muling makabangon sa hamon ng buhay. Sa bawat ambag, may ngiting nabubuo. Sa ating tugon, may buhay na nababago. Mga kapanalig, ako po si Father Roy Belien, ang Pangulo ng Radyo Veritas. Meron po tayong krusada sa pasada. Ito po ay naglalayo na makaipon ng pondo para po sa ating mga kapanalig na tsuper dahil nga po sa krisis sa krudo ay hirap po sa kanilang buhay. Kayo po ay maaaring mag-text sa ating po mga numbers ng programa pong ito. Krusada sa pasada, makilahok, magmalasakit, makialay. Dahil ang bayanihan, hindi kailanman matatawaran. Para sa inyong tugon at suporta, makipag-ugnayan lamang sa Veritas Text Line 0918-837-4827, 0918-837-4827. Krusada sa pasada. Isa sa bawat 4 na Pilipino ang nakakaranas ng stress. Ang stress ay ang natural na reaksyon ng ating katawan para sa mga sitwasyon na bumabagabag sa kahinahunan ng ating well-being.
National Stress Awareness Month. Narito ang ilang paraan para i-manage ang stress. Alamin ang mga sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng stress. Maglaan ng oras upang mag-meditate. Inhale, exhale. Makihalubilo sa iba at sumama sa mga kasiyahan. Maaari ring makatulong ang walking, biking, iba pang light physical activity o anumang hobby na magpapagaan ng iyong pakiramdam. National Stress Awareness Month. Kapanalig, let's be stress-free. Ang tamang paraan ng pag-manage ng stress. Ang Road to Happiness. Isang paalala mula sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Stress Awareness Month. Veritas 846, ang radyo ng simbahan, the number one faith-based radio station. Makinig. Panalangin para sa kapayapaan ng mga bansa sa gitnang silangan. Amang makapangyarihan at mapagmahal sa lahat, ipadalay mo po sa amin ang iyong awa at biyaya sa panahon ng aming pangailangan. Yakapin mo ang bansang nakararanas ng digmaan sa gitnang silangan at ilayo ang kanilang mamamayan sa anumang kapahamakan at karahasan. Bigyan mo rin po ng ibayong kapayapaan ang puso at isipan ng bawat isa na nasa alanganing sitwasyon. Gabayan mo po ang mga Filipinong nakikipagsapalaran sa nasabing mga bansa at naway humupa na ang labanan at mapalitan ng kapayapaan. Ang lahat ng ito ay idinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Malaki man o maliit, marami man o kakaunti. Sa bawat pagnanasa ng pag-aari ng iba, may tinig na maririnig. Ang ikapitong utos. Huwag kang magnanakaw. Ang kawatan, madalas hindi nakikita. Minsan, ito'y nasa tahimik na pandaraya, sa sukling hindi binibigay, sa tiwalang nilalapastangan, sa pondong nilulustay at kinakamkam. Ang ikapitong utos. Huwag kang magnanakaw. Kapanalig, igalang ang pag-aari ng iba, mamuhay ng may dangal, lumaban ng patas sa buhay, magbigay, huwag magnakaw. Sapagkat ang yaman na galing sa nakaw ay hindi kayamanan, kundi bunga ng mabigat na kasalanan. Ang ikapitong utos. Huwag kang magnanakaw. Kapanalig, be good, do good. Isang paalala mula sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Kapanalig, it's time for another Kapanalig Day para sa kwentuhan, tawanan at pagsama-sama natin sa Veritas Chapel ngayong Marian Month. Tara na sa Kapanalig Day! Pag-uusapan ang debosyon sa Mahal na Birhen, Sabado, 2 ng Mayo, sa ganap na alas 9 ng umaga sa pangunguna ni Reverend Father Joel Rescober CM dito sa Radio Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner EDSA, Quezon City. Tara na sa Kapanalig Day! Tara na sa Kapanalig Day! Makipag-ugnayan lamang sa Kapanalig Department 8925-7931 hanggang 39 Local 128. Tara na sa Kapanalig Day! Sa bawat biyahe, may isang tsuper na nagsusumikap. Sa bawat sakay, may pamilyang umaasa. Ngunit sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, unti-unting bumibigat ang kanilang daan. Hindi man natin kayang baguhin agad ang sitwasyon, kaya naman nating magkabot ng simpleng alay para sa kanila. Kapanalig, maging bahagi sa krusada sa pasada, isang advokasya ng pagkakaisa, malasakit at pag-asa. Ang bawat handog ay para sa mga jeepney drivers, para muling makabangon sa hamon ng buhay. Sa bawat ambag, may ngiting nabubuo. Sa ating tugon, may buhay na nababago. Mga kapanalig, ako po si Father Roy Belien, ang Pangulo ng Radyo Veritas. Meron po tayong krusada sa pasada. Ito po ay naglalayo na makaipon ng pondo para po sa ating mga kapanalig na tsuper dahil nga po sa krisis sa krudo ay hirap po sa kanilang buhay. Kayo po ay maaaring mag-text sa ating po mga numbers ng programa pong ito.
Krusada sa pasada, makilahok, magmalasakit, makialay. Dahil ang bayanihan, hindi kailanman matatawaran. Para sa inyong tugon at suporta, makipag-ugnayan lamang sa Veritas Text Line 0918-837-4827 0918-837-4827. Krusada sa pasada. Programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan. Veritas. Magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino. Veritas. Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritas. Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritas. Good morning mga kapanalig, araw po ng Sabado at si Father Jerome Ceciliano po ang inyong lingkod, ang napapakinggan po ninyo ngayon para sa palatuntunan ng Veritasan. Pag-usapan po natin yung kadesisyon lamang ng ICC sa ang International Criminal Court na di umano ay magtutuloy-tuloy na ang kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil merong jurisdiction yung ICC sa kanyang kaso. Mga kapanayan po natin si Attorney Conti. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. O kaya tang wala pa si Attorney, pero ganun pa man, yun nga po ang pagtatalakayin natin sa umagang ito. Ang ICC ay meron pong jurisdiction sa inihaing kaso laban sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte. At ito po ay magandang balita para sa mga biktima at higit sa lahat para sa mga nagsusulong ng karapatang pantao. Pero ito naman ay masamang balita sa pamilya Duterte at sa kanilang mga taga-suporta. Kung tawagin natin ay mga DDS, maraming nalungkot sa hanay po nila. Yung iba ho ay puro drama din ang napanood natin sa kanilang mga reaction. Kasi ano ba mang i-expect natin? Alangan namang sila ay matuwa. Alangan namang sila ay magbunyi, di ba? Eh, yung kanila pong poon ay, yun nga, nasa sakdal. Tuloy-tuloy na nga po ang kaso nito. At sa kabilang banda naman, yung pong mga pamilya ng biktima, yung pong mga supporters sila, yung pong mga nagmamahal sa karapatang pantao ay eto, sila ay nabuhayan, nabigyan ng pag-asa dahil nakikita nila na umuusad, ika nga ang hustisya. Hindi man yan makukuha dito sa Pilipinas, pero merong International Criminal Court na dumidinig o didinig sa kaso ng dating Pangulo. Ang ina-argue naman ng iba, meron daw tayo ditong umuusad na hustisya. Samantalang nung andi dito po ang Pangulo, mukhang takot naman yata yung pong ating hustisya na pakinggan o di kaya i-consider man lang itong mga kasong ito. Merong mga plano noon na filean nga ng kaso pero hindi naman umuusad at mukha yata kontrolado. Pasensya na sa gagamitin kong salita pero mukha yata kontrolado nga ng dating Pangulo ang lahat ng institusyon sa gobyerno. Kaya naiintindihan natin na dadalhin talaga sa ICC, International Criminal Court, ito pong kaso nga na ito laban kay Pangulong Duterte. Kung andiyan na po si Attorney Conti, ay bigyan po natin ng daan. Hindi na pala. Si Attorney Nery Colmenares na, human rights lawyer, former representative. Bayan muna party list. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Nery. Magandang umaga, Father Jerome, at sa lahat po ng viewers at listeners ninyo. Ikaw ba, natuwa ka ba doon sa development na merong jurisdiction ng ICC? Yes, oo. Matagal na kasing hinihintay ng mga kaanak ng biktima ito. 2016, 2017 pa pinatay yung kaanak nila. Halos 10 years na, 2026 na, hindi pa nagsimula ang trial So sa confirmation of charges at napakaraming motion ni President Duterte to delay the trial. Kaya natuwa kami na nagkaroon na rin ng desisyon na may jurisdiction. Alam niyo, Father, kakaiba si President Duterte. Yung normally, yung nakakulong na inosente, gusto niya mag-avail ng constitutional right niya to speedy trial. Ito, baliktad dinidelay niya ng dinidelay ang trial
para hindi siya umabot doon. Anyway, mabuti nagdesisyon na may jurisdiction at pangalawa, nagkaroon na rin ng desisyon kahapon na confirmed ang charges kaya may trial na darating para malitis naman, magkaroon naman ng oportunidad ang mga kaanak ng biktima na maglahad ng kanilang ebidensya at kanilang kwento kung paanong karumal-dumal at walang awa na pinaslang yung kanilang kaanak. Ano po ba ang tingin ninyo sa strategy ng kampo ni Pangulong Duterte na dinidelay-delay yung trial? Nangangahulugan ba to na medyo weak ang kanilang depensa? Kung kaya naman technicalidad ng kanilang inaasahan? Talagang tingin po namin yan, napakalakas ng kaso ng prosekusyon at napakahina ng depensa ni President Duterte kaya ayaw niya namang trial. Kasi Father Jerome, ano ba namang ebidensya ang isasubmit niya sa trial na magpapatunay na wala siyang kinalaman sa drug war? Karatang imposible. Kahit ikaw ang pinakamagaling na abogado sa buong mundo, hindi mo siguro maisip anong ebidensya ang ipipresenta ko doon para sabihin wala siyang kinalaman doon. Araw-araw nung panahon niya, inuutos niya na patayin, kill. Ini-encourage niya ang patayan, amnesty ko kayo, pardon ko kayo. And according to the Quadcom testimony ni Colonel Garma, not only did he order the killings and encourage the killings, he even funded the killings using public funds pa. So, sa amin, ano na yun alam ni President Duterte na pag may trial na malamang sa hindi, mako-convict siya. So, ina-avoid niya talaga ang trial na sabi ko nga, salungat sa normal na ginagawa ng nakakulong na gusto ng speedy trial para ma-release na siya. Para mapatunayan wala siyang kasalanan at ma-release na siya. So, in any case, nandiyan na tayo. So, sana naman mag-focus na lang ang Duterte defense doon sa pagprepara sa trial kaysa sa magdagdag na naman ng mga motion na pampatagal ng trial. Nung dinidinig yung itong EJK, Pogo, dyan sa Quadcom, at nung nag-appear nga itong si dating Pangulong Duterte, lagi niyang binabanggit ito, no? Guilt is personal. Parang yun ang kanyang palusot yung pinaniniwalaan niya na wala akong kinalaman dyan kasi yung guilt is personal. Hindi naman ako pumatay. Di ba? So, baka ngayon din po, ganyan pa rin ang paniniwala niya. Actually, ano bang nandun masasabi ako, niyo dito? nandun kami, Father Jerome, sa Hague, no, ng confirmation of charges bilang bahagi din ako ng legal team na nagre-represent sa victims. At nagulat ako nung nilabas nila yung depensa na walang common plan na para patayin ang mga addict. Wala siyang order. At ang nangyari daw ay talagang gawa lang ng mga pulis na pumatay on their own discretion. So, ang kinagulat ko doon, una, napakahina yon kasi hindi mo pwedeng papaniwalain yung korte na yung libu-libong patayan yan, gawa-gawa ng mga individual na mga pulis at walang utos sa taas. That's the first. The second is, nilaglag niya ang mga pulis niya. Matapos niyang sabihin noon na ako bahala sa inyo, magpapakulong ako para sa inyo. Ngayon, nalagay siya sa alanganin, nilaglag siya. Di ba? Kaya eleksyon yan sa mga kapulisan natin at iba pang mga sundalo na pag may illegal order, huwag niyong sundin. Sabihin niyo, sir, pasensya na sir, hindi ko kayang gawin yun, illegal po yun Kasi darating ang panahon, katulad ni General Palparan nung panahon ni Gloria Arroyo, nakakulong kayo, nilaglag din siya ni Gloria Arroyo. Ito ngayon, nilalaglag sila ni President Duterte at parang sinasabi ni President Duterte at malamang yun ang lalabas sa trial. Wala akong kinalaman dyan, hindi ako nag-utos niyan. Sila yung kasuhan nyo, itong mga generals o police o koronel na nagpatay ng mga adik. Well, yung ganyan pong pananaw, nakikita natin dito at the time na nangyayari yung mga patayan, sa pananaw siguro, paniniwala ng mga pulis kapag sumunod ka, it would mean career advancement. And which is, I think, nangyari naman, di ba? Yung nga lang, yung career advancement na yon, that will only be up to a certain point. Hindi pang habang buhay yun Kasi yung pang-habang buhay dito, yung pag-usig sa iyo ng batas. Di ba? Yan ang lesson siguro na makikita natin dito. But then again, eto ngayon si Bato, halimbawa si Bato, isingitan natin si Bato,
pinakapangyarihan din sa hanay ng PNP. But then, naging senador pa. Pero ngayon, nagtatago din. So, inuusig din na po ba siya ng ICC? Well, yes, definitely. Para nakalagay na siya sa DCC, document containing the charges. So, sa akin, dalawang points doon sa election na yon. Una, huwag kayong sumunod sa illegal na order kasi darating ang panahon, ilalaglag kayo ng patron nyo, di ba? Okay. Kayo na ngayon ang managot dyan, kayo ngayon ang magdusa dyan. Ang pangalawa, sige na, may promotion ka, meron kang, kumbaga, career achievement. Ipagpalit mo ang pagpatay, parang napakababaw naman ng ano mo, ng pagtingin mo sa buhay, dahil lang gusto mo ma-promote, papatay ka ng inosenteng tao. Kahit pa nga addict yan eh. Wala namang death penalty sa addicts dito sa atin. Ang masama nga, yung magnanakaw ng billions na hindi nakukulong. Tapos ito, na addict, patayin mo na. Di ba? Dalhin mo sa korte. Lalo na ang presidente natin noon, abogado eh. O di, kung abogado ka, di dapat pwede ka daw matalo sa kaso na ang supporter ng kaso na yun hindi lang abogado, presidente pa. So bakit mo patayin? Di ba? Dalhin mo sa korte. Kasi baka matalo kami. Hindi kayo matatalo doon. Sabi mo, may ebidensya kayo kasi mahina ang ebidensya. Wala pala kayong ebidensya. Ba't mo pinatay? Either way, Pads, hindi dapat pinatay kung sino man yon, kay addict man o hindi addict. Lalo na, syempre, yung hindi addict, dahil hindi lang yan labag sa batas, labag din yan sa batas ng Diyos na hindi ka dapat pumatay ng wala man lang katuturan o wala man lang dahilan. Ito, it may seem to be a minor thing, ano? Pero sa ating mga Pilipino, di ba, yung angas, ang tawag doon, yung angas, yung yabang, parang may appeal yan sa mga tao eh. Kapag medyo may angas ka, may yabang ka, mukhang yung mga tao ay may appeal eh. Kasi parang pinalalabas ng taong mayabang, kayang-kaya niya lahat. Ganun yata yung nangyari kay Duterte, di ba? Yung parang sobra-sobra yung angas eh. Kaya yung mga tao bilib na bilib, ano? Anong lesson ang nakikita niyo dyan? Well, ang lesson talaga dyan sa mamamayan, yung hustisya o yung may kailangan kang gustong gawin. Gusto mo i-rid ang Pilipinas ng droga. Sabi namin, idaan mo sa tamang proseso. Hindi pwedeng patayin mo lang yung mga adik kasi galit ka sa adik. So, that's the first, di ba? Pangalawa, dinadaan mo sa brusko. Sana naman sa mamamayan, huwag naman tingnan na pag brusko ka, magaling ka, okay ka, iboboto kita. Mabuti kung iba ang binubrusko, ikaw naman kaya ang bruskuhin, di ba? Hindi mo rin gusto yun eh. So siguro para sa ating mamamayan, para naman sa mga nasa puder, sana pag nasa puder kayo, huwag kayong mag-abuso. Kasi darating ang panahon na abutin kayo ng hustisya. Okay. So malinaw na malinaw yan. Ngayon kailan ba nakikita natin mag-uumpisa yung ang tawag namin dito bilang mga laiko yung trial proper? Meron na ba? Ang trial proper I hope soon, of course, no? Pero may proseso pa yan. Una, i-constitute yung trial chamber. Kasi yung ICC, napakalaking bagay sa kanila na ma-recognize ang karapatan ng akusado, yung due process rights. So, ang hindi nila gagamitin yung dating mga judges na nagdesisyon na may jurisdiction, na nag-confirm ng charges, kundi mag-constitute sila ng bagong mga pwes. Para wala nang masabi si President Duterte, ng confirmation, kinonfirm niyo ang charges ko. Tapos kayo na naman yung sa trial ko, di bias na kayo, di ba? So, nangyari yon, mag-appoint. So, sana naman mabilis kasi Pats, may na dyan may trial division na, pipili na lang ang presidency dyan ng 3 na West na pwedeng mag-constitute ng trial chamber. Ikadua, magpupulong ang depensa, prosecution at ang biktima, ipupulungin niya ng trial chamber. Sa ICC kasi Pads, 3 ang opisina doon. Dito sa atin, 2 lang, di ba? Prosecution at depensa. Piskal at PAW. Normally yon ang PAW. Ngayon, nung sa ICC, prosecution, depensa,
at biktima. So pupulungin niya yan, tapos ipag-ayusin na nila ano bang mga witnesses nyo, ebidensya, kailan ba to, ilan ba yung mga witnesses, para maayos na yung trial pagdating doon sa trial stage, no, para mabilis. So I hope it won't take so much time, and I hope this year masimulan na ang trial. Sino ba yung star witness ng prosecution? Well, ang mga witnesses ng prosecution, marami. Nilahad na yun sa DCC eh. Yung mga insider mismo sa loob ni President ng mga inutusan ni President Duterte na nag-execute ng mga utos niya. Kini-question niya ni President Duterte na mga kriminal yun. Alam niyo po, yung pinaka-importante at pinaka-credible na witness yung galing mismo sa loob doon mismo yung whistleblower kumbaga, kasi andun siya, witness niya eh. Tapos kung hindi siya pwedeng hindi credible kasi bakit niya gagawin yun? Antakin mo si President Duterte nag-uutos na pumatay ng taong hindi niya nga kilala yun, mga adik yun. Di lalo ikaw, pwede ka niyang patayin kung gawa-gawa ka ng kwentong nagsisinungaling ka na involved siya, di ba? So para sa akin yan ang mga witnesses yan. Of course, yung mga kaanak ng biktima, they were not only the aggrieved party, they were also the witnesses to these crimes. Kasama na rin dyan sa mga ebidensya at mga witnesses na ipipresent ng prosekusyon. Si Edgar Matubato ho ba ay primary witness? Alam nyo, Pads, ang confidentiality requirement kasi ng ICC, hindi nila yan binabanggit. At siyempre, mga abogado, may knowledge kami sinong biktima, sinong witness, etc. Pero they're very strict dyan sa confidentiality na hindi yan allowed na sasabihin. So, pero may mga sinabi na dati, kung nabasa naman natin, na yung Matubato is part ng witnesses, pero siyempre, hindi yan kino-confirm ng ICC. Okay. Kamakailan lang nagsalita si Senator Trillanes, na ang nagsabi naman na drug lord itong si Sammy Uy, na sinasabi naman ng kampo ni Duterte, lehitimo mong businessman, ay galing yung info na yon kay, eto naman, kay Las Cañas. Si Las Cañas ba, nag-exist pa? Ako, I think so. Yeah, of course, nag-exist na witness, but we'll see during the trial kung anyway, may karapatan naman si President Duterte during the trial na i-confront ang witnesses against him. So doon, ang takot lang natin dito, usually sa ICC, kasi ang kinakasuhan dyan, mga matataas na leader ng mga bansa, mga general, mga presidente, mga prime minister. Pangalawa, ang ginawa ng mga taong ito ay karumal-dumal talaga. Crime against humanity, libo ang pinatay. So very sila sa security ng mga witnesses kasi syempre, ma-endanger talaga yung mga witnesses at even the victims pag nalaman ng akusado kung sino-sino ang mga ito. So, I don't think we really need the specifics of the evidence. Even that, yung sinabi ko lang kanina, libo-libo ang pinatay, inutos, you ordered it, you encouraged it, you funded it. We don't even need very, star witnesses dito para sabihin yan. Alam niyo, Pads, kahit Duterte supporters, hindi sila maniwala na yung gawa-gawa lang yan ng mga pulis, walang utos mula kay President Duterte. Kahit sila, alam nila yan, kumbinsido sila yan. Kaya nga nila binoto yan eh. Kasi pinangako nung kampanya na papatayin ko lahat ng adik eh. Kaya sa totoo lang, yung depensa ni President Duterte na wala akong kinalaman dyan, parang wala akong maisip kung sinong maniwala dyan. Pero pro-Duterte man o anti-Duterte, tingin ko hindi maniniwala. Ang alam kasi ng lahat, siya talaga nagutos nun. So we don't even need to bother with these witnesses kung sino na yan. Kasi any Filipino na magsabing ginawa niya yan, you just prove the videos and the documents, tapos na ang laban kay President Duterte. Kaya tingin ko, kaya niya ina-avoid yung trial, and I will not be surprised, Pads, kung meron na naman silang motion para i-delay na naman ang trial, appeal na naman sila,
para ma-delay na naman ang trial kasi alam nila napakalakas talaga ng kaso ng prosekusyon at napakahina ng depensa nila. Okay, alam mo nating lahat na wala namang magagawa yung mga DD supporter na yan. Yung mga DD supporters, di ba? Sa trial na yan na gagawin laban sa dating Pangulo. Pero why would it matter? In a sense na meron pa ring mga naniniwala talaga sa dating Pangulong Duterte. Saan nagmamatter yan? Sa anong aspeto? Ako, Father Jerome, hindi ko sinisisi ang Duterte supporters for two reasons. The first is, may failure naman talaga ang mga trapo natin for a long period of time. May failure talaga sa atin. Hindi na-address talaga ang mga problemang batayan ng Pilipinas Kaya kaya hindi rin sila madaling sumuporta doon sa mga trapo na kalaban ni President Duterte dahil nakikita nila ang kawalan ng pagsagot sa kanilang kahirapan halimbawa. Pangalawa, madali silang therefore mabighani ng matatamis na salita ng isang taong nangangako ng kaginhawaan. So I will not blame them. In fact, the proper thing, and I've mentioned it several times before, is hikayatin sila sa side ng katotohanan. Ang mga issues nila pareho rin sa atin. Nagdudusa rin sila sa mataas na presyo ng bigas, ng bilihin. Mababa din yung sahod nila, manggagawa sila, magsasaka sila. So sana naman makumbinsin natin sila at huwag nating hayaan nandun sila sa kadiliman ng kasinungalingan ng mga Duterte dito sa Pilipinas at sana naman ay manaig ang katotohanan sa kanila. Okay, maraming salamat po, former Congressman Nery Colmenares. Thank you. Maraming salamat po. Thank you po. Okay, magpapakilala po muna ang Veritasan at susunod po natin kakapanayamin ay si Atty. Jojo Lacanilaw. Okay? Huwag po kayong maglilipat ng inyong pong istasyon. Veritasan. Celebrating 57 years of Catholic broadcasting this Easter season. Veritas 846 Kapanani from Metro and Mega Manila. To the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 35 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Veritasan. Okay mga kapanalig, tuloy-tuloy po ang ating talakayan dito sa Veritasan. Padre Jerome Ceciliano po ito. Kanina si Atty. Nery Colmenares, ngayon naman si Atty. Jojo Lacanilaw. Siya po ay isa sa mga organizers o convener nitong Duterte Panagutin, no?
Campaign Network. Yan. Magandang umaga sa iyo, Attorney Jojo. Good morning, Father Jerome. Thank you for having me on. Of course. Na-miss kita. Long Tagal time. nating hindi nagkita. Oo nga eh. Nagkita tayo ng February 25. Nagkasalubong tayo dito sa EDSA. Di ba? Alam niyo po ito si Attorney. Sige Minsan po, sige po. dadalawin kita dyan, Father. Yeah, please do, please do. Oo. Ito po si Attorney Jojo ay nagkasama kami nito dyan po sa Provo, Utah. Ano ho? Dito sa, ano nga bang university yun, Attorney? Nakalimutan ko tuloy. BYU. BYU, yan. Brigham Young. Brigham Young. Yeah, okay. Nag-present kami doon. Tapos ay sa ilang mga pagpupulong-pulong din dito sa Manila, lagi kaming nagkikita-kita nito. But anyway, Attorney, explain mo nga sa amin, ano ba itong Duterte Panagutin campaign? Ito yung basically a group seeking justice, no? Lalo na dun sa mga nabiktima ng EJ case nung panahon ng Tokhang program ni former President Duterte. So, yun lang ang essentially na pinupuntirya ng grupo na ito na sana magkaroon ng mawala impunity. Kasi kung hindi tayo dumalo sa ICC, mukhang walang mapaparusahan no? Doon sa libo-libong pumanaw na mga Pilipino na pinatay ng walang due process. Hindi naman natin sinasabing walang kasalanan, pero sana binigyan ng pagkakataon ng due process bago pinatay, no? Kung may kasalanan naman sila. In fact, I don't agree with death penalty, pero yun ang pinakapunteriya ng campaign na ito na ang impunity ay maiwasan na. Ayaw natin ng ganyang bansa, Father Jerome, no? Na iiwan natin sa ating mga anak at mga apo na ang hustisya hindi nakakamit, tapos yung mga pulis, papatay na lang ng basta-basta ng walang due process. Yun po ang pinaninindigan natin sa mga bagay na ito. Okay, yung mga supporter ni Pangulong Duterte ay naniniwala na di umano, gumagalaw naman ng hustisya di sa Pilipinas. Bakit dadalhin pa sa ICC yung kaso niya? Alam mo, madalas nilang sinasabi yun, Pero sinabi na yun nung matapos maaresto si Presidente, di ba? Napaka-disingenuous ng argument na yun. Kasi ang tanong ko, anong kaso ang final? Meron bang kasong final laban kay President Duterte tsaka dun sa mga in-identify na co-perpetrators? Or even dun sa mga kapulisan, no? Sa kapulisan, may isa, dalawa na file na kaso. So, walang kaso So, there's very disingenuous to say, hindi, dito natin gawin. But DOJ failed in filing cases, no? And the police, the organization, PNP, wala namang final ng case, So, it's very disingenuous to say, hindi, dito natin dalhin. Kasi we had all the chance ng mga panahon na yon, pero wala namang nangyari. So, I think talagang yung ganong argument, mahirap pakinggan yun nang nakadiretso yung mukha mo. Mangingiwi ka Kasi palusot lang yun. Kasi hindi niya naman talaga file ng cases to So, kaya napunta sa ICC kasi by law, meron jurisdiction yung ICC at yun ang nangyari sa mga panahon na to. Nung sinabi nila na na-file ng kaso yung mga pulis na pumatay kay Kian De Los Santos, and in fact, convicted, yun ang lagi nilang ginagamit ngayon. Tingnan nyo, gumagano naman ang hustisya dito. Diba? Pero ilan yun? Ilang Kian De Los Santos ang hinihintay pa nating magkaroon ng hustisya. One out of, depende kung sino pakikinggan mo, doon na lang sa police admitted killing, 7,000 Yung pang mga ibang human rights organization would actually come up with 20 to 30,000 killings. So one, okay, fine, nangyari yan, masaya tayo, na-convict. Sino na-convict doon? Yung mga tao na pumatay na actual na bumaril. Pero ang argumento, hindi naman nila ginawa yun in a vacuum In fact, ngayon, pinaglilitisan sa ICC, pinatunayan na may substantive grounds na, paniwalaan, na ito isang talagang tunay na policy. EJK, Tokhang. May pangalan pa nga di ba? Ang nagpangalan pa nga nito, hindi naman tayo, PNP. Sila Senator Bato, dating Chief PNP, ang tawag nila dito, Tokhang. Dinala nila from Davao. That's exactly what's being litigated ngayon sa ICC. Ngayon, you cannot just say, may gumagawa, nangyayari naman. Kasi, one example, si Kian. Actually, Kian case proves the point na wala talagang, may impunity talaga. Kasi out of
thousands of killings, isa lang or one or two na napatunayan na may pumatay ng hindi tama. So, Okay. it's the point eh. Okay. Ano yung sagot nyo naman sa pananaw nitong mga actually mga DDS ito eh. Di naman natin i-undermine yung kanilang pagiging DDS o ayun ang paniniwala nila, pero sagutin natin ang alam mo yung harapin natin yung sinasabi nila. Sabi nila ganito, pinagtatanggol nyo pa yung mga drug addict na yan samantalang yung mga biktima, di ba? Ang dami din pinapatay yung mga yan kaya dapat nang mawala mga yan. Sige oh. It's parang pag hindi mo ina-analyze yun, parang convincing, no? Pero alam mo, Father, ano yun straw man argument yun fallacy yun Number one, hindi naman lahat ng pinatay may biniktimang iba In other words, lahat ng hindi naman criminal lahat yun. Some of them using, some of them pushing, maybe, pero hindi naman lahat yun nang-rape. Hindi naman lahat yun nagnakaw. Hindi naman lahat yun pumatay. So nila-lump up nila kung wari, gumagawa sila ng narrative, straw man, nasasabihin nila, kung hindi mo susuportahan yung tokhang, sinusuportahan mo itong mga kriminal na pumapatay ng mga tao. Hindi, that's a very straw man fallacy. Pero of course, gagamitin naman nila yon para ilayo talaga yung sisi. Ang net effect, impunity. Hindi mapaparusahan yung dapat parusahan. Okay, you're talking about impunity. Sa panahon ho ba ngayon, sa rehimen ni Marcos, BBM, nakikita nyo ba na meron pa ring pattern na mga pagpatay na yan? Alam mo, ako I appear in court. I represent clients sa criminal cases actually. Maraming kailangan baguhin sa sistema. Maraming kabulastugan pa rin na nangyayari sa mga criminal cases. Even drug cases. Marami, alam mo, ang mga pulis natin, tinuruan yata ng farming Magagaling mag-planting. Maraming kaso planted And then, yun ang pinapagulong nila kasi nga pressured sila to produce performance, no? Tapos ikakabit ko rin yan, Father Jerome, actually dun sa ating drug law, 9165, RA 9. Napaka-draconian kasi nun Pero yun mo, I had a client, 19 years old, nahulihan ng 40 grams ng marijuana. Wala namang problema sa buy bust. He is facing the same amount of penalty, 30 years in prison, as the same guy, nakasama niya sa selda ngayon, na involved sa 2 million peso drug trade. No? How fair is that? I'm not saying wag maikulong yung bata. I'm just saying, wag naman pareho. Draconian So ang argument ko, Father, ginagamit ng pulis tuloy yung pagka-draconian ng ating batas Hulihin ka, paplantingan ka, Section 5, non-bailable. Tapos doon pumapasok yung, sige, bayaran mo kami ng 100,000, 200,000, idadrop namin to. Okay, palit ulo. Nangyayari pa rin yan ngayon. At hindi lang dyan sa drugs yan. Yung isang araw, napasama ako doon sa isang illegal possession of firearms na pati yung judge incredulous na talagang nagkaroon ng may illegal possession. Tapos marunong sila para tumaas yung penalty, pag nahulihan ka kasi ng firearm na illegal, kung may bala sa loob, mas mataas yung penalty mo. Kaya lahat ng kaso, yung revolver kunwari na nakuha, isang bala at least nandun para tumaas yung kaso. And then doon sa mga maraming aktivista na natutulungan din natin, yung planting ngayon, hindi lang illegal possession kasi bailable. Ang ipaplant nila, granada. Kasi non-bailable na pag granada. Ang question naman natin, sino ba nakakapag-import ng granada sa Pilipinas? Isang institution lang naman. Military. So, saan galing yung mga granada na yon? Tsaka ako, sana magawa natin, no? Lahat ng nahuli na supposedly nakita, sana magkaroon ng database inventory database. Alam ko, tingin ko, makikita natin pare-pareho yung marami doon ng mga numbers nila. No? So that's what we need to improve also sa law enforcement natin, but I don't know if PNP is willing to do that. Okay, bakit to very specific yung network, bakit Duterte panagutin? Campaign network. Kasi yun yung nagulat din tayo na kasi yun yung pinakamalaking problem natin. Si Duterte is still gallivanting around, punta ng Hong Kong, parang walang nangyaring patayan. So we got together and say, no, we have to push this now.
Kaya natuwa naman kami, in a sense, na bigla, surprise, na biglang may warrant of arrest, di ba? And then, all those, parang tuloy-tuloy na yung naging proseso ng ICC. Kasi ang ICC naman, independent body. I mean, ngayon, narrative na ginagawa yung Duterte camp, no? 18 Marines, kesyo na lagyan daw, etc., etc. That's their narrative. Pero independent body yon. So at that point kasi, when this was happening, at least before last March, bago ng aresto, March 11, that was the biggest important problem, at least from our perspective. Paano natin mabibigyan ng hustisya yung mga biktima kung hindi natin mapapanagot si Presidente Duterte. Ngayon, medyo nakangiti na kami ng konti, hindi pa malaking-malaking aming tawa, kumbaga sa araw, ano pa lang to, bukang liwayway ng hustisya, no? Hinihintay natin yung pagtindig ng araw ng hustisya. Noon time, at nasa exciting part naman tayo, darating na tayo sa trial. So, mawawala na kami ng purpose, no? Kung matatapos yon. Pero at least, actually, marami pa rin dapat panagutin dito sa local, no? Kasi yung ICC kasi is just looking from 2011 to 2019. And you know, there are many victims after 2019 na in fact sinabmit ng grupo sa ICC pero ni-reject ng ICC kasi sabi na, hindi, beyond jurisdiction na namin yan. So marami pa yan. Tapos anong gagawin natin sa mga named? Ibig sabihin, mayroong ebidensya, co-perpetrators na nandyan pa. Isa nagtatago, isa parang normal na buhay na senador, isa retired na justice, whatever, tsaka yung mga ibang generals. What do we do with them? Hindi naman ginawa ito ni Presidente Duterte on his own. Yun naman talaga ang katotohanan. Okay, kayo ho ba yung grupo na to ay meron ho ba itong connection dito sa battery of lawyers ng prosecution? Actually, wala kaming yung connection, quote unquote, is with the lawyers of the victims, yung representatives, si Gilbert Andres, saka si Attorney Joel Butuyan, tsaka yung insider na ICC na in charge sa victims. Pero wala kaming, at least kami, yun lang naman ang connection namin dito. Sila, of course, they coordinate and everything. Pero kasi parang silang interest, no? Naghahanap din sila ng ebidensya, tumutulong para ma-convict. Pero that's just, other than that, the prosecutors, I think, are essentially independent, no? Looking for what actually works. Kung may ebidensya, they pursue it. Kung wala, stop. And then kung kaya nila, may logistics issue rin kasi. Mahirap naman, ang dami-daming tinatry. Kaya siguro, hindi pa natin nakikita na aarestuhin pa yung mga ibang co-perpetrators. Nakafocus sila dito muna. Malaking case ni President Duterte. Ano po ba yung mga konkretong ginagawa po ng grupo? Basically, tumutulong po sa victims. No? Essentially, lately, nagiging tinutulungan silang intindihin yung prosesong nangyayari sa ICC. Kasi pag nakinig ka, kami mga lawyers nga, nahihirapang intindihin minsan yung English nila at saka yung reasonings nila. And then we translate yon sa level ng ating mga biktima, ng mga kaanak ng biktima. At the same time, we stand in support of them. Kasi hanggang ngayon, alam mo, Father Jerome, yung madami sa kanila natatakot pa rin . Alam mo naman sila, hindi naman sila sophisticated people na kagaya natin siguro, no? At until now, nakakatanggap kami ng reports na yung iba sa kanila, pinupuntahan pa rin ng police. May konting harassment pa raw. So kami naman, andin lang kami sa likod and say, kung may problema po, lumapit lang po kayo sa mga abogado at titignan po natin kung ano magagawa natin. That's essentially what we're doing now. And planning and everything na para matuloy at essentially ang objective magkaroon ng accountability talaga. At ako matanda na ako. I'm leaving the world to my children and grandchildren. And I don't want them to face the same world I'm facing now. Yung justice elusive. Lalo na sa mga mahihirap. Kung mayaman kasi, alam mo naman, maraming pera, walang problema. Pero yung mga libo-libong 50% ng Pilipinas nasa kahirapan at least . Sila yung wala at sila yung kawawa sa hustisya. Kung sila yung defendant, sorry na lang, kulong ka sigurado. Kung ikaw yung complainant, mahirap ka, sorry na lang, walang mangyayari sa'yo. Generally speaking. Of course, maraming exceptions din dyan.
Pero yun po yung feeling ko na dapat nating ayusin sa demokrasya natin na yung hustisya pantay-pantay. Alam naman natin na maraming pillars ng justice system, prosecution, judicial, investigation. In every level, ang daming corruption din. Ang daming corruption. Kaya ang nalulugi, Father Jerome, and I think your heart and my heart are here, yung mga mahirap, yung mga kawawa na walang pantulong at walang panglaban. So yun lang po ang gusto natin mangyari. Okay. Yung advocacy niyo ho ba ay nakapokus lang dito sa dating Pangulong Duterte at hindi kasama yung, of course, impunity din ito eh. Yung ginagawa ng anak, yung Vice President. Mukhang ayaw ng accountability eh. So hindi po ba kasama yon? Lulubusin nyo na. Alam mo, for now talaga, nakatuto kami kay former president, no? Pero of course, hindi mo maiwasan yung pag-uusap, no? Kasi alam mo yung impeachment, at least ako pero may mga kasama rin akong ganito. Ang pananaw namin, this is really the threshold important point on who will hold power after 2028. And I think lahat kami resolved, although wala pa kaming specific na planning na ginagawa, to be fair, to be honest, na hindi na ulit mangyari yung Duterte situation. Gastos ng confidential funds na parang personal account, tapos patayan na parang patipok, minumura, and everything. Hindi na pwede po yung ganun eh. We don't want that. Ngayon, may lumabas pa sa impeachment hearing na sabi ni Senator Trillanes, mga drug money na pumapasok sa bank accounts ng buong pamilya na yun. So ano ito? I mean, are we going to be run by mafia? Ganun ba yun? Tapos kanina, napakinggan ko si Attorney Neri, no, na hindi naman lahat ng DDS actually, kailangan maintindihan din natin sila. Pero hindi homogeneous ang DDS eh. Merong mga DDS na talagang naghahanap, naniniwala at nakita nila na si Presidente Duterte ang dapat sundan nila. They're just uninformed. Pero meron mga DDS na talagang minamanipulate yun. So ako dito, intindihin natin to. Pero itong mga nagmamanipulate sa kanila, yan ang talagang labanan natin kasi they take advantage. And ultimately, makikita mo, sila yung kumikita, sila yung nakikinabang. Gusto nila yung poder, gusto nila yung pera, gusto nila yung power. So, hindi homogeneous. So, our approach is to make sure na magkaroon din tayo ng distinction for those people that are actually seeking or honest. Let's give our hearts to them, help them understand. Pero yung mga membro na ng kulto, nakikita ko sa social media, ako, hindi ko na pinagpa-aksaya ng panahon yung mga yun eh. Wala ka na, hindi mo na makakonvince yun eh. And most of them, in fact, they're just taking advantage dun sa maraming bumoboto kay President Duterte para manatili sila sa poder. Yun yung problema, yun yung kalaban, yun yung mga tao na hindi dapat nating payagan. Pero dun sa iba na talagang tunay ang kanilang paghahanap ng justisya rin at fairness, justice sa ating bansa, progress para sa ating lahat. At kaya lang tingin nila si Presidente Duterte o maybe si VP Sara ang tugon, I'll spend time with you and hopefully we can educate you na itong katotohanan, so hopefully magbago ka ng isip. But yun, pero yung iba wala na akong panahon sa gano'n kasi hindi na natin mababago yan. Okay, panghuling tanong na lang ho, Attorney Jojo. Sino ho ba yung composition? Sino mga members itong network? Actually, Duterte Panagutin. Mga abogado lang ho ba? Mostly abogado. Pero meron ding mga members ng group. Kasi minsan, yung ba kasi grupo eh. Mga human rights group na kasama, mga lawyers nila yung talagang kasama namin sa discussions on the legal issues. Pero marami ring kasama doon support na hindi naman abogado. But everybody together, marami rin kaming disagreements, no, on many issues na labas sa Duterte issue, no. Pero at least nagkakaisa na kailangan panagutin at tugunan ng hustisya yung libo-libong na biktima ng EJK. At ito'y blot stain sa ating history na hopefully hindi na ulit mangyari. Ano ba ang dasal mo para sa bayan at para sa Pangulong Duterte? Ako, alam mo, as a human being, I want him to
prosper in his own way, no? Kasi meron din tayo, 'di ba, sa Bible, pareho tayong nagbabasa ng Bible, love your enemies. Ang hirap noon ipabunguhay actually, to be honest about it. Kaya ako, I talk justice. Pero minsan, I don't want to go over and just talk about justice. Kasi yung hinahanapan mo ng justisya, iyon ang kaaway mo. At sabi rin naman ni Jesus Christ, mahalin mo rin yun. In what sense then? So, I don't go beyond wishing him all the ills in life, pero I want him to answer for his crimes. So, as a person, I empathize. Mahirap yung makulong eh. Pero at the same time, kailangan yung society natin maayos. So yun ang panalangin ko eh. And I'm happy na at least kahit na papano, ginagamit man to ng mga politiko o hindi, lumalabas, nagkakaroon ng transparency at accessibility. Yung mga nangyari na hindi natin naririnig at dati hula-hula lang, ngayon lumalabas na sa mga bank accounts na lumalabas. Nagkakaroon na, parang yung dati, alam mo namang may corruption sa DPWH. Ako, alam ko yun. Pero when you saw na isang table pala yung perang 1,000 bills that will be amounting to about 500 million, nagkaroon ka ng visual. Talagang makikita mo how badly we have gone down. And this deputy engineer, merong Mercedes, merong Lamborghini, blatant na eh. And we know that he's not earning that much. So he's getting it somewhere. Pero blatant na eh. And that's the kind of society we came from. And hopefully, not in the future. Kaya, tapos makikita mo yung mga congressmen, talaga namang, parang yung billion, ano na lang, barya-barya lang, no? Kung pag-usapan, no? And then the projects. Tapos hindi pa gagawin yung proyekto. Hindi pa tatapusin. Talagang nanakawin lang yung pera. So now we're seeing this, no, in real time. So sana nayanig na lahat ng ating konsyensya. Akong panalangin ko kay President Duterte na, kahit na paano magkaroon siya ng self-reflection sa nangyayari sa kanya at makita niya ang kalinawan ng gospel na at some point, ang hope nating lahat ay na kay Jesus Christ. So yun ang aking hope sa kanya. But I also hope and pray that people like him will pay for the crimes that they have committed. Para may accountability because we're setting the future. Pinapakita natin sa future generation, apo ko, anak ko, na hindi na ganito, hindi na dapat ganito. And it will be a daily battle. Kasi pag bumitaw tayo, balikan na naman yung mga yung mga langaw, kumbaga, no? Tapikin mo yung table, liparan yan eh. Pero pag hindi ka na gumagalaw, bali ka na naman yan. So it's a daily battle. So for me, yun na lang ang advocacy ko for the rest of my life, Father Jerome. And then working with others with the same bag. Okay. Thank you so much, Attorney Jojo Lacanilaw. At hope to see you around and hear more from you. Okay. God bless po. Thank you po. God bless you too. Okay. Maraming salamat sa mga guests po natin ngayon. Si Attorney Nery Colmenares at saka si Attorney Jojo. At mga kapanalig, itong nangyayari po sa ating lipunan, no, concerning talaga yung impunity na binabanggit ni Attorney Jojo, yung kawalan po ng sense of accountability. Maganda yung analogy niya eh. Yung mga langaw, kapag hindi mo yan tinapik, mananatili dyan eh. At akala natin, tahimik lang yung mga langaw, parang wala silang pinsala na dinadala, pero nadumihan nadudumisan. At lalo tigit hindi healthy. So I hope that the Filipinos right now are, gising, mulat, at higit sa lahat ay medyo matapang para kumilos upang, mapapanagot natin kung sino man itong mga papatuloy sa kanilang masasamang gawain. And justice is very important. Okay? With that sense of accountability, ando doon nakapaloob ang hustisya. May hirap na binabaliwala po natin ang ganito mga pangyayari, lalong-lalo na natatakot tayo, parang feeling natin, helpless tayo, mga ordinaryong mamamayan lang tayo. But then again, yung ganitong mga network, yung ganitong mga pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga grupo, nagkakaroon po tayo ng lakas. So we do not see ourselves as, isolated from all this. Kaya nga maganda na may mga networking, maganda na may mga engagements, maganda na mayroong mga pagsasama-sama at pagkakaisa para
meron din tayong isang pagkilos na ginagawa para labanan natin itong katiwalian sa ating lipunan and ibalik natin yung moralidad sa ating lipunan. It's not good to always say that ang gobyerno dapat pinapatakbo lang ng batas. Ang batas lagi napapaikot din eh. Minsan na-skirt natin yung batas. Pero that sense of morality, which is I think deeply embedded in each of us, ay mahalaga na i-cultivate natin. At papaano natin magagawa yan, hindi naman yan in isolation again. I think we can better understand it and we can better harness it kapag tutulungan tayo, sama-sama tayo. The Filipino people should stand once again against impunity and against corruption, against injustice, against oppression, and we should rise up from this dahil na rin sa pagtutulungan na gagawin po natin. Nangyari na po yan. 1986, People Power Revolution, it was a very concrete manifestation and expression of unity and courage. Hopefully, makita natin muli yung unity na yon at maipalabas natin ulit yung tapang na yon. Hindi man yan humantong sa people power, pero at least mula tayo, gising tayo, may pagkilos tayo. Yan, I think, yung very important sa ngayon. So mga kapanalig, isa na namang araw ng talakayan dito sa Veritasan. Maraming salamat sa Radio Veritas sa pagbibigay po natin ng pagkakataon na matalakay po natin ang ganito pong mga issue and magkarinigan po tayo sa susunod na Sabado. At bukas po ay araw ng Linggo. Sana po ay magsimba kayo. Sumainyo ang katotohanan. Happy weekend dito po sa EDSA Shrine. Ang umpisa po ng misa ay 9 a.m. hanggang 7:30 p.m. po yan. Merong 30-minute gap. Okay? Kita-kita po tayo sa ating mga simbahan. Bye-bye! Veritasan. Kapanali, rejoice and pray. The